Chapter 4. Samantala naman ang pamilya, nag-usap-usap, kinausap si Cha ng papa niya dahil mas malapit ito kay Cha kaysa ina niya. Anak, Cha, ihanda mo na ang sarili mo. Kailangan kang panagutan ni Carl. Di naman yun maganda ang ginawa niya. Natalunin kayong dalawa ng ate mo. Ang bata-bata mo pa, dapat pinag-isipan mo at hindi nagpadalos-dalos. Saad ng ama ni Cha habang si Cha naman ay umiiyak. Papa, ayoko po. Ayoko munang makasal kay Kuya Carl. Ayoko makasal sa kanya at isa pa, ikakasalan sila ni ate. Saad ni Cha sa kanyang ama. Yan ang napapala sa babaeng malandi, Cha. Saad ni Shin at tumalikod ito. Sinunda naman siya ng kanyang ina sa may biranda, sabay sindi nito ng sigarilyo. Ang galing mo talaga, anak. Ano? Ayos bang sit up natin? Natutuwa ang mag-ina sa ginawa nilang pag-sit up kay Carl at saka kay Cha. Naawa naman ako kay Cha, mama. Pero kailangan hindi mapunta si Carl sa iba. Itali ko muna siya kay Cha, saka ko siya kukunin kay Cha. Madali lang yun eh. Mahal na mahal ako nun. Saad ni Shin sa kanyang ina. Sigurado ka ba dito sa mga plano mong ito, anak? Pagtatanong naman ng ina ni Shin sa kanya. Oo naman, mama. At isa pa, hindi naman mahal ni Cha si Carl. At si Carl hindi din niya mahal si Cha. So, paano sila maging masaya? Gusto ko muna kasi tuparin ang mga pangarap ko. Maging isang sikat na modelo. After nun, di pwede ko na balikan si Carl. Yun lang naman ang gusto ko. Saad ni Shin sa kanyang ina. Nung gabing yun, nung birthday ni Shin, nilagyan nila ng pampatulog ang Diyos nito. At ang wine ni Carl dahilan nang nawalan ito ng malay si Cha at si Carl. Kaya nakatulog si Cha, ipinasok nila ni Shin at nung ina niya sa kwarto. At ang akala din ng mga magulang ni Carl ay sobrang lasing si Carl, kaya hindi na ito kayang umuwi nung gabing yon. At doon na nila pinatulog. Kaya naman nung gabing iyon, itinabi nila kay Cha sa kwarto nito at hinubaran nilang pareho para pagising nito at akalain ng dalawa ay may nangyari sa kanila. Ngunit walang kaalam-alam ang ama nila ni Shin at ni Cha sa plano ng mag-ina. Sa kagustuhan ni Shin na kay Cha lang muna siya itali si Carl kaysa ibang babae pa. Nung sa ganon, madali na lang niya itong kukunin. Ang galing mo talaga, anak. At ang saya-saya ng mag-ina dahil successful ang mga plano nila. Samantala, si Carl nakauwi na. Good morning po, senyorito. Tamang-tama po, nasa dining na po ang mama at papa mo. Sabay na po kayong mag-almusal. Saad ng maid nila ni Carl. Kaya naman nagtungo si Carl sa hapagkainan. Oh, anak, dumating ka na pala. Halika, sumabay ka na sa amin ng papa mo. Habang tinitingnan naman ni Doña Clara si Carl. Tika, bakit ganyan ang mukha mo? Saad ni Doña Clara kay Carl. Umupo naman si Carl ng bagsak ang balikat dahil hindi niya alam mag-umpisa sa kanyang sasabihin sa mga magulang niya tungkol sa mga nangyayari. Oy Carl, tinatanong ka ng mama mo, may problema ka ba? Pagtatanong naman ng ama ni Carl. Si Carl nag-iisang anak ng mga De Los Reyes at nagtapos ito sa kursong engineering. At dahil sulong anak siya, ang gusto ng ama nito, siya na lang ang magpatakbo sa mga business nila. Sa daming naman ng mga ito, may business din ito, either lokal at sa international. Mama, papa, hindi ko nga alam paano ang mga nangyari. Yung gabing yun, nalasing ako. At nang nagising ako, katabi ko na si Cha.
at parehas kaming hubad. Nang maabutan kami ni Shin, ayun, nagwala, inaway ako. Hiniwalayan. Kailangan ko daw pakasalan si Jack. Saad ni Carl sa kanyang mga magulang. Diyos ko, kang bata ka. Nakakahiya ang ginagawa mo. Kung sa ganon, kailangan nating ayusin ito kaagad. Saad ng ina ni Carl at sang-ayon naman dito si Don Berting. Tama ang mama mo, Carl. Ayoko na may maargabyado kang tao. Kahit sino naman, hindi ka namin pinalaki na manloko ng tao. Pasigaw ng ama ni Carl. Pero papa, ayokong pakasalan si Cha. Kaya kayo ipatawag dahil gusto nilang pakasalan ko si Cha. Hindi ko siya mahal. Si Shin ang gusto kong makasama, mama. Galit si Carl nung oras na yon. Well, bakit hindi pwede, Carl? Isinong maniwala na wala kayong ginawang pareho? Pareho kayong nandun, tapos walang saplot. Sino naman maniwala sa'yo, Carl? Pupunta tayo doon sa kanila ngayon at gawin mong tama kung ano ang nararapat. Saad ni Doña Clara sa anak. Nakalipas ang maghapon, malapit ng gumabi, naghanda ang ama ni Cha ng hapunan para sa pamilya ni Carl para pag-usapan nila ang tungkol kay Cha at kay Carl. At maya-maya na lamang ay dumating na nga ang pamilya ni Carl. Sinama niya ang kanyang mga magulang. Tao po, saad ni Carl. At agad-agad naman bumukas ang pintuan. Oh, Don Berting, Doña Clara, tuloy kayo. Pabungan naman ng ina nila ni Cha at ni Shen. Magandang gabi sa iyo, Lourdes. Salamat. At tumuloy ang pamilya ni Carl sa loob at dinala ito sa hapagkainan para magsalo-salo sila ng hapunan. Bueno, kumain muna tayo. Naghanda kami ng kunting salo-salo. Hahay, itong mga bata talaga. Siguro nabanggit na sa inyo ni Carl Don Berting at Doña Clara ang mga nangyayari. Saad ng ama ni Cha at ni Shen. Yan nga eh. Kaya nga kami andito para ayusin ang ginawa ni Carl. Sa pagkainan, tahimik sila Cha at si Shen. At si Carl naman, panay pansin ito kay Shen. Babe, oh, nilagyan ni Carl ang plato ni Shen. Ako na. Kaya ko naman, Carl. Ngunit panay pa din ang lambing ni Carl kay Shen. Dilagyan pa rin niya ito ng maraming pagkain ang plato nito. At si Cha naman, baliwala lang sa kanya total. Wala naman siyang pake sa atin niya at kay Carl. Dahil ito naman talaga ang magkasintahan. Lumipas ang ilang oras. Natapos na silang kumain, nagtungo na sila sa sala. At doon na nila pinag-usapan ang tungkol kay Cha at kay Carl. Well, salamat pala sa hapunan, Carlos at Lourdes. Andito kami para ayusin ang gusot na ginawa ng anak ko. Sa uulitin, humingi ako ng pasensya kay Carl sa nagawa nito at handa kaming panagutan anuman ang nararapat. Paunang saad ni Doña Clara sa mga magulang ni Shen at ni Cha. Abangan.